Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan at katapatan sa bawat sa amin, O Lord God. Salamat po, Panginoon, sa patuloy niyo pong pagkilos. Salamat po sa patuloy niyo pong gabay sa bawat sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat araw-araw. Lord, sa inyong biyaya na patuloy po naming nararanasan. Kami po'y nagpapasalamat. Kayo po ang Diyos at patuloy naming idideklara na kayo lamang po ang Panginoon. Salamat po, Lord. Pagsamba, papuri ay sa inyo lamang po. Pangunahan niyo po kami. Patuloy niyo pong buksan ang aming mga puso sa lahat ng mga ituturo niyo po sa amin sa oras na ito. At dinideklara po namin na may pagbabago na mangyayari po sa aming buhay. We pray in the name of Jesus. Awaken us, Lord, our spirit. Awaken us, O Lord God. At patuloy po namin dinideklara, O Diyos, na sa aming pakikinig ng inyong salita, lalalim po ang aming pananampalataya. Thank you po, Lord, in Yeshua's name. Amen. Shalom po sa lahat. Batiin mo lang yung nasa kanan at kaliwa mo. Kapatid, shalom sa iyo. Hallelujah. Ngitian mo lang siya. Sabi mo, praise God. Nandito ka ngayon. Hallelujah. Kung siya'y lalaki, sabi mo, ang pogi mo ngayon. Kung siya'y babae, sabi mo, napakaganda mo naman ngayong araw na ito. Hallelujah. Thank you po, Lord. Maging sa lahat ng mga naka-join po sa atin, sa online, sa ating live stream. Shalom po sa inyong lahat. At pinagpalang umaga. Yan, naka-join si birthday girl, Sister Glessa. Happy birthday, Sister Glessa. Thank you po, Lord. Pwede bang pasalamatan mo lang ang Panginoon? Hallelujah. Thank you po, Lord. Mabuti ang ating Diyos. Hallelujah. Alam niyo po, sa kabila na, kung titignan po natin, sunod-sunod yung mga pangyayari ngayon sa ating bansa. Nakikinig po ba kayo ng balita? Aware tayong lahat. No? Kaya pala napa-church daw si Brother Nani. Hindi. Inasar na agad, no? Pero alam niyo po, sunod-sunod. Tama po. Na kung saan parang pwede mo maisip, nakakatakot na. Paano kaya kung dito nangyari? Paano kaya? Ano kayang gagawin? Sunod-sunod na po. But I believe, kapatid, mangyayari kung ano yung sinabi ng Lord sa kanyang salita. Kaya tayong mga anak ng Lord, mga tao na nakakarinig nito, kapatid, pinaghahanda tayo ng Diyos. At una na dapat po natin pinaghahandaan yung ating mga pananampalataya, yung ating spiritual na buhay. Amen? Dahil malapit nang bumalik ang Lord, ayan na, no, ang tindi na nung yanig. No, sa Cebu po, patuloy natin silang ipag-pray. Dahil may mga aftershocks na nangyayari po. At yung mga aftershocks na yun, hindi po basta-basta. Mas malakas at pwede pa daw lumakas. Biruin nyo po, di ba nakita natin lahat na talagang bagsak, guho. Pero kapatid, ako po'y naniniwala na may purpose. At tayo na mga nakakakita niyan, hindi lang po tayo pinagwa-watch ng Lord. Ano pong kaduktong? Watch and pray. Let's continue to pray for them, sa mga family na nawalan po ng mga mahal sa buhay. Hindi po madali iyon. Hindi madali iyon. Pero ikaw na nandito ngayon at nakakarinig nito, hallelujah, manalangin po tayo. Maghanda po tayo. Amen? Magpalalim tayo sa Lord, sa kanyang salita. Ayan na. Nakikita niyo po ba ito? Ayan na. Sino kayang susunod na magsusuot ng mga ganito? Asa na ba yung mga single natin dyan? Biglang pumasok sa kwarto, ha? No? Sino kayang magsusuot ng mga ganito? Napainom ng kape si Brother John. No? Sino kayang magsusuot ng ganyan? Hallelujah. Napakakaganda po ng mga singsing na ito, no? Hallelujah. Sa mga kinasal dyan. Ayan, kamusta kayo mga singsing? Ako, may ako dito, May
anong tawag doon? Built-in na singsing. Kasi nagkasugat. Pabilog pa, sakto pa. Pero, no, pag tinignan po natin itong mga ring na ito, masasabi natin, no, siguro napakamahal po nitong mga ganitong klaseng singsing, no? At titindi. Pero kapag ikaw ay nakakakita ng singsing, ano naiisip mo? Anong word ang pwede mong maisip? Ano? Covenant. Oh, palakpakan naman natin si Brother Jan. Sino pa po? Ano pang naiisip mo kapag nakakakita ka ng ring? Sabi nila, mahal po yung mga ganyang klase. Sabi ni Brother Benedict, mukhang na-encourage na akong pakasalan yung asawa ko. Ayan na. Kaya pala namumula si hayaan mo si Sir Jeremy, tatagalan natin itong part na ito. Para makapili na. Will you marry me? Gagano na si Brother Benedict. Hallelujah. Pero ano pa naiisip nyo kapag ring? Saan siya madalas sinaalin tulad? Precious? Ano pa po? Yung pagkabilog niya. Napakata si Pastor. No? Naiisip po natin, di ba, pag may singsing, ayan, may mga wedding, may mga ganyang bagay. Pero ang singsing, hinahalin tulad din sa word na eternity. Tama po. No, na kung saan, sinasabi kasi, walang katapusan. Tama, walang hangganan. Kaya siya, circle. No, napakaganda po, na kung saan, kung bakit ito ginagamit din sa mga, sa mga kinakasal. No, kasi parang hindi nga parang forever na. Kumbaga, hindi ka na pwedeng tumingin sa iba. Kung ikaw ay kinasal na, ikaw na yung eternity niya, panghabang buhay na yan. Amen. So, yan po ang tutukuyin at ipapaalala ng Lord sa atin sa oras na ito. That we must walk into eternity. Sabi mo nga, eternity. May mga nakikisali po. Ay, nakikisali. No? Nakikijoin. Yan ang maganda talagang mga nagjo-join sa online. Hindi ka lang nagwa-watch. Talaga nakikipag-participate ka. Uy, tumama, engage. Nakikipag-engage ka. Tumama si birthday girl. Ang sabi niya, eternity daw. O naman, mukhang inspired. Si Sister Christina din, po siya, union. Wow, tama. Union. No, ginagamit po ito, napakaganda na pag kinakasal, ginagamit yung ring, bilang parang sinasabi mo, ikaw na yung forever ko, at bawal na yung iba pa. And sinasabi dito, pinapaalalahanan tayo ng Lord na may eternity. At yung buhay natin, kapatid, hindi lamang po pang dito lang tayo. Amen. Hindi lang to yung pang dito ka lang at pag eto na yung buhay ko, tapos na, okay na. Hindi po. We must walk into eternity na kahit nandito ka sa lupa, ihanda na natin yung ating sarili for eternity. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, marami kang assignment. No? Marami kang assignment. Ayan na. Yung anak daw ni Sister Angie, marami talagang assignment. Marami tayong assignment ngayon. So pag sinabi nating eternity, infinite. Kasama yan, meron ding tinatawag na yung ring na parang pait. Ano tawag doon? Infinity. Yan, meron ding mga dress na tinatawag na infinity. Bakit yung dress nila may pagganon, may pagganon. Infinity. Tama ba ako? No, ayan, alam ni Sister CJ. Yan. Maraming klaseng infinity nang sinuot niyan. Pero pang siya, wala pa siya nung pang eternity. pang niya. So sinasabi po dito, eternity, infinite or unending time. And ano pa? Beyond
time. Sabihin mo nga, beyond time. Hallelujah. Ang title po natin, Walk into Eternity. So para sinasabi ng Lord, walk into unending time. Walk into beyond time. Ibig sabihin, kapatid, kailangan mo tignan yung future na inihanda ng Lord sa iyo. Kasi yung future na inihanda ng Lord sa atin is for eternity. Amen. Hallelujah! May purpose pa ang Panginoon sa buhay mo. Kung bakit ka nandito at ikaw ay teacher, uy, happy Teacher's Day pala sa mga teacher natin dyan. Palakpakan natin ang Lord. Pati sa mga Sunday school teacher natin. Thank you po, Lord. Salamat sa mga teacher. Hallelujah! So ito ang itinuturo at sinasabi at gustong ipaintindi ng Lord sa atin na may matinding purpose ang Lord sa buhay natin. Ikaw ay may profesyon ngayon, hindi ka lang pangdiyaan. Meron pa. May eternity pa. Meron pang inihandaan Lord sa iyo. Amen. May purpose pa ang Panginoon. Kaya nga sabi, beyond time. Meron pa tayong lalakaran. Beyond time. Amen. May asawa ka ngayon, may pamilya ka ngayon. Hindi lang dyan natatapos. May gusto ang Lord at gawin, may purpose pa ang Panginoon sa iyo for eternity. Amen. Hallelujah. God wants to reveal to mankind that the end times are approaching. Sabi mo nga, end times. Andyan na ang end times. And that the whole earth will be shaken. Sabi mo nga, the whole earth will be shaken. Sabi, the whole earth will be shaken. At ngayon nga, physical, literal, nakikita natin yung shakening, yung pagyanig. Alam mo, masasabi talaga po natin na ang Diyos, hawak niya ang langit at lupa. Kaya kanino kakakapit? Siyempre, yung sa may hawak sa atin. Siyempre, yung sa lumikha sa atin. Amen? Kanino kakakapit? Kanino ka magtitiwala ng higit ng buong buhay? Kapatid, sa Lord. Sa totoo lang, pwede po tayong maghanda ng literal. Talagang kailangan po natin maghanda at dapat may knowledge tayo about dyan. Diba, tinuturuan po tayo sa mga schools, tinuturuan ngayon, at ang bawat isa, tinuturuan, no, yung para paghahanda sa the big one. Pero alam mo kapatid, kailangan din po natin maganda spiritual. Kamusta ang ating pananampalataya sa Lord? Kamusta ang ating relasyon sa Lord? The whole earth will be shaken. Sinishake ngayon ng Diyos. Kaya kamusta kaya tayo? Kung ikaw ay nalayo sa Panginoon, bumalik ka na. Alam niyo po, napanood niyo yung mga ilang videos nung paglindol? Di ba grabe po? Sino tinatawag ng maraming tao? Lord, Lord! Yung iba, Cebuano na Lord. Ginoo! Talagang po, narinig niyo yun sila, di ba? Wala iba tinatawag kundi, Lord, help us! Lord, help! Lord, Lord! Pero sabi ko, salamat sa Lord kasi kay Lord sila tumatawag. And it's about time na ang tao dapat pong bumalik na sa Lord. Ang daming tao ngayon nawala ang pananampalataya. Ang daming tao ngayon nawala ang tiwala sa Diyos. Ang daming tao ngayon lumayo sa Panginoon. Ang daming tao ngayon ayaw na mag-church. Ang daming tao ngayon, ang daling gumawa ng hindi tama, ng kasalanan. Yung na-expose na corruption sa DPWH, bilyon. Parang hindi mo ma-imagine, hindi man lang sila nakaisip, paano yung mga di ba?
Kaya yung tinuturo ni Brother Jam, dalan-dala siya ng kanyang emosyon. Kanina. Gigil na gigil, biglang, no, gigil na gigil. Kasi yun ang totoo. Sinasabi niya na pag tayo po ay namuhay ng may galit sa ating puso, talagang pwede kang makapanakit ng tao. Yung kinikwento niya, may ibang tao, idinadaan sa sobrang galit sa puso, pag may bitterness, anong ginagawa? Makikita po natin, nung mga rally, may tamang rally naman, may tamang protest, pero violence na yung ginagawa. Nananakit na, naninira na, naku po. Because of hatred. Kaya sinasabi, in your anger, do not sin. Huwag mong hayaan na mapuno ka ng galit. Sabi nga, huwag mong hayaan na mag-umaga, galit ka pa din. Si Jeremy, no. Pero sabi, in your anger, do not sin. Kaya ngayon, ang daming tao ngayon, lumayo sa Diyos. And it's about time, sabi ng Lord, bumalik na tayo sa Kanya. Amen? Kung ikaw po ay may kakilala, mga mahal sa buhay, nalayo sa Panginoon, kung ikaw ay may mga mahal sa buhay, na tumalikod sa Diyos, kapatid, encourage mo, may kaibigan ka, may kakilala ka, magulang mo, anak mo, lumayo sa Panginoon. Kapatid, it's about time. Kausapin mo sila, i-chat mo sila, i-encourage mo sila, bumalik ka na sa Panginoon. Bumalik ka na sa Diyos. Because the end times are approaching, and that the whole earth will be shaken. Hallelujah. There are eternal secrets in heaven, which men are striving to learn, but this authority has not been given to man. Bakit po? May authority na nakalaan para sa mga anak ng Diyos, para sa mga tao, pero marami hindi matanggap yung authority na ito. Bakit? Pwede po ba natin basahin yung red? 1, 2, 3, fire. Because man has not come to the understanding how God wants man to use it. Kasi yung authority na nakalaan para sa tao, hindi matanggap. Bakit daw po? Hindi maunawaan. Hindi talaga maunawaan. Kung saan ba yan at kung paano ba dapat yan ginagamit. Makikita natin, parang narinig ko in interview, sino nga yung in-interview? Si Secretary Dizon, parang in-interview siya. At sinasabi nga sa kanya na, ngayon nakikita nyo, ang dami ng mga na-expose na ganyan. Sabi, hindi nila alam kung paano gamitin yung authority na meron sila. And kaya sabi niya, kaya pansinin niyo po. Ay hindi, si Lacson pala. Sabi niya, kaya pansinin, ay hindi, si Tulfo, tama na ako, yung isang Tulfo. Si Erwin ba yun? Si Erwin Tulfo. Sabi niya, in-interview siya ni Karen Davila. Sabi niya, kaya tingnan mo, ang sahod namin ganito, ang sahod ng mayor ganito. Pero bakit ang dami talagang gustong umupo sa mga posisyon na yan? Hindi po ganun sasabihin mo, napakalaki. Hindi. Pero bakit ang daming gustong umupo sa mga posisyon na yan? Kasi yung authority na meron sila, yung power na meron sila, pwede nilang gamitin for their own motives, own purpose. Kaya dapat po nating ipag-pray yan, bagay na yan.
Sabi, kaya hindi matanggap yung authority. Kasi hindi alam. Paano ba dapat gamitin yan? Kasi yung authority ginagamit sa kasamaan, ginagamit sa panlilinlang, ginagamit sa panggigreed, sa greediness, ginagamit sa kung ano ng mga bagay. Pero tinuturo po sa atin kanina, yung authority, binigay ng Lord sa atin yan to help us na ma-fulfill yung pinapagawa ng Lord sa atin. Tinuturo ni Brother Jam kanina. Sabi, hindi matanggap. What the enemy is doing right now is teaching mankind all sorts of unrighteousness on earth. Ang daling gumawa ng hindi tama. Inom dito, alak doon. Pangungupit doon, pangungupit dyan. Sabi yung kaaway, ganito ginagawa, tinuturuan na gumawa ng iba't ibang klase ng kasamaan sa mundong ito. Nakakalungkot. Pero ini-expose ng Lord sa atin yan ngayon. Why? To lead mankind away from eternal life with God. Yan lang naman pinaka-purpose ng kaaway. Malayo ka, maalis ka sa purpose ng Panginoon sa buhay mo. Yung eternal life na nakalaan para sa'yo, ayaw ng kaaway na mapunta sa'yo. Pero huwag mong hayaan, kapatid. God is trying to reveal to mankind that the end times are approaching. Sinasabi na yan ng Diyos sa atin. At maraming tao nakarinig na niyan at patuloy na naririnig yung signs. Naririnig na yan, yung end times. Naririnig na at may shakening na nangyayari. The coming of the Son of Man, but in those days, after the tribulation, the sun will be darkened. Sinabi na yun ng Lord. And the moon will not give its light. Kahit yung moon, di ba yung moon, liwanag po natin panggabi. Pero even the moon, sinasabi, will not give its light. The stars of heaven will fall, and the powers in the heavens will be shaken. Then they will see the Son of Man coming in the clouds, that great power and glory. Makikita daw that the Son of Man, ang Panginoong Jesus, is coming. Sabi, with great power and glory. And then He will send His angels and gather together His elect from four winds, from the farthest part of earth to the farthest part of heaven. Kapatid, kaya tinuturuan tayo ng Lord na alamin ang Kanyang salita. Ngayon, sa iba-ibang bansa, sa ibang mga naku po, sa kanila may rapture na nangyayari na. Mga na. Kaya sabi nung prophet, kailan alam mo yung word ng Lord. Kaya di ba in-exercise po natin na dalin mo yung Bible mo. Huwag mo lang itago yan sa bahay mo. Pag may word po kayo nakikita sa PowerPoint, nakapresent, buksan mo din, tignan mo sa'yo. Baka may ibang version sa'yo at makita mo, may i-reveal ang Lord sa'yo dyan. Amen. Kailangan natin yung word ng Lord. Dadating ang time, bawal na yan. Part of our call is to also prepare the saints for eternity. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, prepare. Pero, ito po, may assignment tayo, katulad na sabi ko kanina. Baka may mamahal ka sa buhay na lumayo sa Panginoon. It's about time to call them, to message mo, kung malayo man sila. It's about time na encourage sila na bumalik sa Panginoon. That in blink of an eye, we will experience incorruption or we are in the process to experience immorality. This may sound beyond our understanding. Kaya nga kanina, yung meaning ng eternity, beyond time. Amen? Kaya sinasabi ko, magulang ka ngayon,
Hindi lang yan yung purpose ng Lord. May eternity na nakahanda. Kailangan maging handa po tayo sa bagay na yan. Sabi, because every day we are confronted from aging and physical ailments. We are at the door to enter eternal life. Wow! Bakit? Alam natin, malapit na bumalik ang Diyos. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, malapit nang bumalik ang Lord. Hallelujah! Romans 2:7, basahin po natin. 1, 2, 3, fire. Eternal life to those who by patient continuance in doing good seek for glory, honor, and immortality. Kasama dyan yung sinasabing eternity. Kasama dyan yung sinasabing beyond time, unending time. Are we seeking for immortality? O baka parang nakafocus ka lang sa ngayon? May nakahanda pa sa'yo. Kapatid, itong ginagawa natin pag-church is for eternity ito. Preparation po ito for eternity. Yung pag-worship natin sa Panginoon, preparation din iyan for eternity. Kasi kapag hindi ka nag-worship ngayon, paano pag doon na? Tanong kung doon talaga pupunta. Kaya po tayo nag-church, kaya tayo nagbabasa ng Bible, kaya tayo nag-worship, kaya tayo nagpe-pray. Preparation for eternity. Kaya tayo sumusunod sa Lord. Kaya tayo nagsiserve sa Panginoon. Kung bakit ikaw ay leader ngayon at nagpapagamit sa Lord. Preparation yan for eternity. Amen. Dadating ang time, kasama ka ng Lord. Kasama tayo ng Panginoon na magre-reign sa mundong ito. 2 Timothy 1:9-12. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, fire. Who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began, but has now been revealed by the appearing of our Savior, Jesus Christ, who has abolished death and brought life and immortality to light through the gospel, to which I was appointed a preacher, an apostle, and a teacher of the Gentiles. For this reason, I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep what I have committed to Him until that day. Kapatid, kung ito si Paul, nagkaroon ng Timothy. Alam niyo po yung ginawa niyang pagsunod sa Panginoon. Alam niya kasi yung future. Alam niya kasi yung purpose ng Lord sa kanyang buhay. Na kahit sa kadulu-duluhan ng kanyang buhay at last breath niya, para kay Lord pa rin. Kinumit niya para kay Lord pa rin. Nare-reveal yung presence, yung glory ng Panginoon sa kanya. Kaya si Paul, alam niyo po, hindi takot siya mamatay. Kahit yung mga disciple noon, hindi takot mamatay. Because they know their purpose. At alam nila na mayroon pa naghihintay sa kanila. Marami pa silang oras. That statement from Paul, the apostle, draws the line of separation. Those who want to experience immortality now or go with the flow with the rest, not to. Remember, we should never confuse the will of the majority with the will of God. Amen. Huwag po tayong ma-confuse, maguluhan. Pagdating sa will daw ng majority, pati will ng Panginoon. Ano ba kalooban ng Diyos?
Para maunawaan mo kalooban ng Lord sa buhay mo. Kapatid, read your Bible. I encourage you. Buksan mo Bible mo. Kasi madalas pag sa cellphone, pag may nag-notify na ng na messenger mo o sa Facebook, imbis na Bible ang bubuksan mo, ang nabuksan mo pa, messenger, o kaya Facebook, o kaya Shopee. Praise. Kapatid, kaya kung ikaw ay may Bible o kung ikaw ay walang Bible, bumili ka ng Bible. Amen? Mag-invest ka sa Bible. Sa sa cellphone, sa mga gadgets, kaya mong bumili. Sa pangmotor mo, ayun na yung mga nagmumotor. Kaya mong bumili kahit mga, tawag doon, mga achuchuchu mo sa motor mo, accessories mo sa motor. Parang kaya mong bilhin, kahit na mahal. Pero I encourage you, prepare for eternity. Kasama yan, word ng Lord. Amen. Hallelujah. By faith, we understand. Sabi Hebrews 11:1-3. Basahin po natin, 1-3 fire. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good testimony. By faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. Kapatid, naranasan mo na ba na exercise yung faith mo? Tapos nung in-exercise mo yung faith mo, biglang naging visible. Nakita mo ngayon. Yung pinagpipray mo lang, nakikita mo na. Amen. Yung pinagpipray mo lang noon, lumalakad-lakad ka o tumitingin-tingin ka, anong sasakyan kaya yun natin? Nasa iyo na ngayon. Hallelujah. Pinagpipray mo lang, nagkaroon ka na. Kapatid, that's faith. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pananampalataya iyan. Is there a desire in our faith to experience immortality? Na-experience mo ba ito? Nagkakaroon ka ba ng desire for eternity? O baka nalilimitahan po tayo? Sabi, eternity is beyond time. Kaya lang, madalas ang mga tao ngayon, masyadong busy. Tignan mo yung katabi mo. Ngitian mo lang yung katabi mo. Busy-busyhan naman siya. Maraming tao ngayon busy. At kung ano mga ginagawa. Sa mga nag-work, hindi man po masama. Kailangan mag-work. Pero wag nating hayaan mawalan tayo ng oras sa Diyos. Amen. Huwag nating hayaan mawalan tayo ng oras. The more we have the Lord in us, His Word and His glory, the more of His light transforms us into incorruptible being. Yan po nangyayari. The more na tayo daw po ay nasa Panginoon, nananatili tayo sa Word ng Lord, at sa glory ng Panginoon, natatransform tayo. Amen? Yung liwanag ng Panginoon nakikita sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Parang kay Moses. Nung si Moses nakipag-meet sa Panginoon, hallelujah, pagbaba niya, sabi ng mga tao, Moses! Di ka namin makita, nasisilaw kami. Ang tindi ng glory ng Lord na impart sa kanya. Kapatid, kay Moses lang ba pwedeng mangyari yun? Kay Prophet Sado lang ba pwedeng mangyari yung mga bagay na ganong pangungusap?
Sabihin mo sa katabi mo, pwede rin sa'yo. Pwede rin sa atin. Amen? Pwede rin sa atin. Kaya lang yung katulad ng message nung last Sunday, yung room na gagawin mo sa Panginoon, yung tent na gagawin mo para sa Lord, kapatid, wag mong limitahan. Sabi, wag mong lagyan ng hangganan. Stretch your tent. Palalimin mo yung peg. Amen. Hallelujah. Kung halimbawa, maraming tao nagsasabi sa iyo na parang, wala ka namang work, paano ka magkakaroon ng sasakyan? Walang imposible sa Lord. Sasabihin sa iyo, halimbawa, ay, lahi na natin iyan. Yung may ganyang sakit, asthma, diabetes, ano pa ba yung mga lahi-lahi daw? Ang mga high blood, lahi na natin yan. Yung matataas ang sugar, wag mo yan tanggapin. Amen. Wag mo tanggapin yan. Bakit? Binago ka na ng Diyos. Kasama dyan, spirit, soul, and body. Nung tinanggap mo, Panginoon, binago ka na ng Lord. Sabi mo sa katabi mo, kasama dyan. Kasama dyan yung curse, tinanggal na yan ng Diyos. Pero naman kapatid, ayan na. Kung ayaw mo naman tumaas ang sugar mo, huwag ka naman kain ng mga sweets. Kain ng kain kung ano-anong mga ano. Tapos mamaya, nahihilo ata ako. Parang yata ako medyo Ingat ka din. Disiplina din. Disiplina din. Amen. Hallelujah. Pero alam mo, I believe, kasama yan, mga curse. Kaya huwag mong tanggapin kung sinasabi, ay, nabuhay na tayo ng ganito, high blood. Tignan mo yung lolo mo, tignan mo yung mga tito mo, tignan mo yung mga ano. Alam mo ba, ganito lang sila nawala. Nung ganitong edad, ganito sila. O yung si tito mo, ganitong edad din. Nagre-range siya ganun. Huwag mo tanggapin yun. Kasi niredeem na tayo ng Diyos. Nilinis tayo ng Panginoon, pinagbayaran niya ng ating dugo ng ating Diyos. Amen! Kaya sabi, the more we have the Lord in us, His Word and His glory, the more of His light transforms us. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, pwede ba tignan mo yung katabi mo? Wow, tignan mo ako, nagliliwanag siya. Nagulat Nagliliwanag na, may oily na. Sabi, this is part of our salvation. Not to experience death. The more we have the Lord in us, His Word and His glory, the more of His light transforms us into incorruptible being. Yan yung sinasabi ng Lord na eternal life. Sabi mo nga, eternal life. Oh, may message pala dito. Basahin ko lang para naman yung mga nag-i-engage natin mga kapatiran. Jocelyn Baliwas, ingat ka sa kinakain mo, ma. Uy, may message. May message sa kanyang nanay. Sir Glesa, public to. Hallelujah. Sabi, ito yung eternal life na gustong agawin ng kaaway sa iyo, sa pamilya mo. Ini-expose natin yung pwedeng gawin at plano ng kaaway sa atin. Huwag po nating hayaan yan. Here are 5 steps to consider in order to attain it now rather than later. Kailan daw po? Ngayon na. Tingnan natin itong 5 steps na ito, no, for eternal. Sabi dito, number 1, please God in all your ways and not please self. Kapatid, ang daming tao ngayon nandito. Tama ba? Alam niyo po, ang ganda niyo pong tignan ngayon na may mga Bible kayo. Palakpakan natin ang Lord. No, nakakatuwa naman kasi nakakasunod po kayo. Kasi inalis ng kaawayan yung ganyan Cellphone na lang. Pero hindi tayo papayag. Sabi po, please God in all your ways and not please self. Ang daming tao ngayon, nandun sa please yung sarili.
Kaya gagawa ng mga bagay na hindi maganda, hindi tama, sumaya lang siya. Nakita niyo po yung mga cash na milyon-milyon? Cash yun. Cash nila i-withdraw. Cash nila i-deposit. Ang titindi. Nakalatag. Saan inilalagay daw? Maleta, sa karton, mga boxes, sa mga ano daw, yung mga ano ba? Ayun, karton na sesto, mga 100 plus million. Sabi, gaano kadami yun na parang, di man lang kayo namigay man lang. Kaya sabi, ilang sasakyan daw po iyon. Grabe. L3. Kasi boxes eh. Kaya sabi dun sa pero hindi ako nagagalit ah. Kaya sabi dun sa bangko, hindi kayo nagtataka? Cash na ganyan, hindi kayo nagtataka? Kasi sa government po yan eh. O may lagay din kayo. Kasi kataka-taka. Ito nga lang po eh, one time nga, nag-withdraw lang, parang may nagpadala sa amin. Alam niyo po, ang dami pang proseso, di ba? Yung kapag medyo mataas na, halimbawa nga lang po, 30 plus, mga ganon, na bihira halimbawang ganon. Minsan, ingin ka ng ID, ikaw ba talaga to? Ikaw ba ganyan? Sa ano lang po yun? M. Luwilier, may kukunin lang ako. Sabi ko, ay, ang dami namang proseso. Eh, yun. Yung nga lang, 1 milyon, ang laki na yun. Yung imaginein mong ganun kalalaki, 250 million, 300 million, cash! Sabi ko, ang daming pera ng Pilipinas, no? Kaya si Pastor Jones namamasura daw eh. Kasi andun daw yung pera. Yung basura daw. Pero kapatid, ang dami ngayon is to please themselves. Pero ang gusto ng Lord makita sa atin at pinapaalala ng Lord to please God. Sabi mo nga, please God. Sabi, please God in all your ways. Amen? Ibig sabihin, all. Lahat daw ng iyong ginagawa, dapat napiplease ang Lord sa trabaho, sa negosyo mo, sa pag-aaral mo, bilang ikaw ay isang ina, bilang ikaw ay isang ama, dapat napiplease ang Lord sa buhay mo. Amen. Sabi in Hebrews 11:5-6, by faith Enoch was taken away so that he did not see death. Ang tindi po nito ni Enoch. Hindi niya naranasan yung siya'y namatay. Bakit? Kinuha na siya ng Lord, naranasan niya yung rapture. And was not found because God had taken him. For before he was taken, he had this testimony that he pleased God. Si Enoch, sabi he did not see death kasi kinuha na siya ng Lord. Di niya naranasan yung siya'y namatay. Bakit daw? Because he pleased God. Ganun ka-powerful yung mga taong napi-please ang Diyos. Na kapag sinabi mo, Lord, wag po munang umulan, hindi talaga uulan. Yung pag sinabi mo, Lord, kailangan ko pong masasakyan, yung may aircon po sana, Lord, bigyan niyo po ako, bigla may dadating may aircon nga. Yung mga simpleng ganun. Alam niyo po, nararanasan niya namin. Nararanasan nila Ahava yan. Si Pogi, yung aming pong sasakyan. Si Israel, nasa kami, tricycle kami po noon. Sabi niya, Daddy, sabi niya, in my birthday pa o before my birthday, basta ganun sinasabi niya, we will have a new car. Tapos nagpipray siya, naririnig namin, that's yours, Lord, God. Alam niyo po, July nga namin nakuha. Kapatid, yung kaninang binabasa natin na Hebrews 11, yung faith
Di mo pa nakikita pero naniniwala ka na. That's beyond time. That's eternity. Amen? Di mo pa nakikita pero naniniwala ka na. Sinabi ng Lord sa'yo, pinagaling na kita. Pero nakakaranas ka pa ng unting mga ganito, ganyan. Tanggapin mo, magaling ka na. Amen. Kasi yun yung narinig mo mula sa Lord eh. Tanggapin mo. Hindi yung, yes Lord, tinatanggap ko po. Biglang, Lord naman, ba't naman po Lord? Hindi, kung ano yung narinig mo mula sa Lord, kunin mo, tanggapin mo, panampalatayanan mo. Amen. Sabi, please God in all your ways. Katulad ni Enoch. Sabi, but without faith, it is impossible to please Him. Yun yung kailangan po natin. Kung wala po tayong pananampalataya sa Diyos, imposible daw po nating ma-please ang Lord. Kaya sabihin mo sa katabi mo, I declare faith sa iyo. How much of disobedience to God's will or to God's words or to God's way are in us? Kamusta daw po yung pag-disobey natin sa Lord? Nakakaranas ba tayo o may mga pagkakataon na hindi natin nasusunod ang Diyos? Sa Kanyang salita, sa Kanya pong pamamaraan. Baka madalas paraan po natin yung nakikita ng Lord na ginagawa natin. Every day we need to ask the Holy Spirit, how can we please God? I-exercise po natin ito. Araw-araw sa buhay natin, let's ask the Holy Spirit, Lord, how can I please you? Jesus, in His obedience to God's will, had to go through some rough, tama po, inconveniences. Ang daming mga hindi madaling pinagdaanan ng Diyos. Suffering. Ang daming pinagdaanan ng Panginoong Yesus. Mga nireject siya. Pero, kapatid, pinili pa rin ng Panginoong Yesus i-honor ang Ama. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo yan. Kaya rin natin yan. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Basahin po natin ito. Hebrews 5:7-9. 1-3, 5. Who, in the days of His flesh, when He had offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to Him, who was able to save him from death and was heard because of his godly fear. Though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. And having been perfected, he became the author of eternal salvation to all who obey him. Hallelujah! Sa kabila daw po ng lahat ng paghihirap, suffering, he learned obedience by the things which he suffered. Sa kabila ng paghihirap, sakit na kanyang naramdaman, nanatili pa ring sumunod ng Panginoong Hesus. Amen. Kapatid, ganito na po nilalagay ng Lord sa ating mga puso. Sa kabila na may challenge ka, may kailangang harapin ka sa pamilya mo, may nangyayaring problema, may mga pagsubok, piliin nating sumunod pa rin sa Lord. Amen? Kahit na daming problema sunod-sunod, piliin nating manampalataya sa Lord. Piliin nating magtiwala sa Diyos. Amen. Jesus in His endeavor to please God the Father, He learned obedience through godly fear. Amen. Kaya siya nakakasunod sa Panginoon. May fear of the Lord sa kanyang puso. Amen. May fear of the Lord. Number 2, sabi po dito, move with godly fear. Kanina sa last number 1 natin, sabi, he learned obedience through godly fear. Amen? Natutunan ng Panginoong Hesus sumunod because meron siyang fear of the Lord. Yan ang sunod natin. Move with godly fear.
Hebrews 11:7. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, fire. By faith, Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heirs of the righteousness which is according to faith. Hallelujah! Kanina nabanggit din to ni Brother Jam. Sabi ni Brother Jam, paano kaya kung ngayon pinagawa si Noah ng ark? Diba? Marami daw siguro magiging bashers. Lalo ngayon, ako po, yung mag-share ka lang ng word at titindig ka sa righteousness at tama, ang dami nang magagalit sa'yo. Ang dami nang magbabash sa'yo. Pero I encourage you, tumindig po tayo sa kung anong tama sa paningin ng Diyos. Sabi, by faith, si Noah, kapatid, hindi po madali yung kanyang ginawa. Sabi ng mga tao, uulan, babagyo. Ang araw-araw. Ala, si Noah, parang baka nasisira na yung kanyang isip. Ano yung ginagawa nila doon sa tuktok ng bundok na iyon? Dumating yung bagyo. Sabi nila, Noah! Wala na, sarado na yung ark. Kapatid, yung pagsunod ni Noah, hindi po madali. Pero sa kanyang pagsunod sa Panginoon, naligtas ang kanyang household. Naligtas ang kanyang pamilya. Amen. At nanggaling sa kanya, sabi, and became heirs of the righteousness. Yung natira na kanyang mga anak, meron doon righteous na lahi. Palakpakan po natin ang Diyos. What does that mean? It means that whatever God has called us for, we do it with a godly fear or reverence. Kahit na anuman yung ministry mo, ginagawa mo para sa Lord, gawin po natin yan ng may banal na pagkatakot sa Diyos. Hindi natin yan ginagawa dahil gusto lang natin. Hindi natin yan ginagawa dahil wala naman akong magawa sige, gawin ko na yan. Hindi yan natin ginagawa dahil naudyukan lang tayo. Kundi yung ginagawa natin paglilingkod sa Lord, may kasamang banal na pagkatakot sa Diyos. This way, we watch what we say and watch how we accomplish the things God has called us to do. Pag ikaw daw po ay may fear of the Lord, makinig ka maigi pag ikaw daw ay may fear of the Lord, binabantayan mo kung ano yung mga sinasabi mo. Aware ka sa mga lumalabas sa bibig mo. Sabi, this way we watch what we say. Nakatingin ka, nakabantay ka sa lumalabas sa bibig mo. Kamusta ba yung mga lumalabas sa mga bibig natin? Ay, naku, si sister na naman yan. Naku na naman yan. Tingnan mo, nagtimpla na naman siya ng kape. Naka-20 na yan, naka-20. Tiniting... May buti na walang nagtitimpla. Tingin ng tingin. Kapatid, marami naman tayong kape dyan, okay lang. Sabi, yung mga may takot sa Diyos, binabantayan nila yung mga lumalabas sa bibig nila. Hindi sila basta-basta salita ng salita. Lalo na, sabi nga ni Brother Jam, paggalit. Kasi paggalit ka talaga, walang magandang lalabas sa bibig mo. Kaya sa mga nakakakilala po sa akin, mas tahimik ako paggalit. Kay pastor lang ako hindi tahimik paggalit. Ibang level yun, mag-asawang level yun. Pero pag ako yung parang naiinis, tatahimik na lang po talaga ako. Hindi ako masalita. Kasi alam ko, makakasakit ako. Masakit magsalita. Sabi, ito yung mga may takot sa Diyos. They watch what they say.
kung ano yung lumalabas sa bibig nila. And watch how we accomplish the things God has called us to do. Binabantayan din po nila yung mga nagagawa nila at pinapagawa ng Lord sa kanila. Yung mga bagay na dapat na pinapadeklara ng Lord, yun yung mga lumalabas sa bibig nila. What are we declaring in our lives today? Ayan na. Ano madalas na lumalabas sa bibig natin? Ano madalas na dinideklara natin? Wala na naman na kaming pera. Kakasahod lang. Ano ba yan? Pambayad ng ganito lang. Wala na naman tayong pera. Pero may pera talaga yon. Bukang bibig lang. Sabi dito, Proverbs 18:21, madalas mo na naririnig ito, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Mag-iingat ka sa mga lumalabas sa bibig mo. Kung madalas negative ang lumalabas sa bibig mo, bay sakit na naman si ganito, magkakasakit na, masakit na naman yung ganito ko, masakit na naman yung ganyan ko, wala na naman tayong pera, puro utang na tayo, puro ganito na tayo, ano ba naman to? Pabagsak na tayo, mukhang mawawala na at, yun talaga mangyayari sa'yo. Bakit? May power. It's either death or life. Kapatid, kanina kinikwento ko si Ahava kay si Sir Apple eh. Sabi ko si Ahava, first time ko kasi makaranas ng ganun. Kasi kay Israel hindi naman. Si Ahava nagkumbulsyon. Nung siya'y nag-40, yung kanyang temp, di bibili kami ng gamot. Ano pang gamit namin? Si Promise, si Pogi yata. Si Pogi yung gamit namin. Si Pastor, Promise. Ay, oo, si Promise kasi baby pa si Aba nun eh. 1-year-old ata. Bibili si pastor ng gamot. Nagkakaproblema yung pintuan ni Promise nun. Bibili ng gamot kasi nga si Ahaba tumataas yung lagnat. Aba, biglang gumano na si Ahaba, nanginig na ganun. Tumirik yung mata niya. Kitang-kita ko, itim na yung ganito, hindi ko alam yung gagawin ko. Lord, Lord! Biglang nahimatay si Haba, nawalan ng buhay. Yung parang nawalan, pagkaganon niya, biglang nangitim na sobra yung kanyang bibig. Tapos, bumagsak siya. Yung sa upuan sa likod, bumagsak siyang ganon. Tapos pagkabuhat ko, Lord, I declare life. I declare life, Lord. In Jesus' name, I declare life. Sumisigaw na ako. Kasi hindi ko naman mabukas yung pintuan ng sasakyan. Sabi ko, ano ba to? Kung kailan kailangan. Pastor, tumatawag ako, nakapila sa Mercury. Sabi ko, Pastor, Lord, I declare life. I declare life. Segundo lang naman. I declare life, Lord. Hindi ko alam kung saan ko hihingahan. Sa ilong ba, sa bibig. Pero hiningahan ko yung kanyang nose. Di nga, Lord, I declare life. Biglang gumasaba, gumano ng malalim. Tapos nagkaroon po siya ng malay. Talagang nakita ko na walan siya ng malay. Yung pagkaganon yan, diretso, tapos bumagsak siyang ganon, nawalan siya ng malay. Inaalog ko pang ganon. Sabi ko, baka bawal alugin to. Sabi ko, Lord, sumisigaw na ako kahit maraming mga taong nakakaano. Lord, I declare life. In Jesus' name. Tapos hiningahan ko ng hiningahan. Buti na yan, di pa ako nakapag-toothbrush no para mabuhay talaga. Hindi. Pero alam niyo po, nakita ko talaga yung paghinga niya ganun. Yung gumano siya. Kapatid, death and life is in the power of our tongue. Pag kung ano man lumalabas sa bibig mo, puro negative, yun talaga mangyayari. Pipili ka, pangit o maganda. Amen? Pipili ka lang. Anong gusto mo mangyari sa buhay mo? Declare life. Declare mo yung word ng Lord. Declare mo yung pangako ng Diyos. Amen. Anong gusto mo mangyari sa buhay mo, sa mga anak mo? Ideklara mo. Pangako ng Diyos. Yung salita ng Diyos, ideklara mo.
Huwag yung puro ang tigas ng ulo mo, ang tigas ng ulo mo, ang tigas. Kaya ang tigas talaga. Ang kulit mo, ang kulit mo, ang kulit mo. Kaya ang kulit talaga. Hindi ka nakikinig, talagang hindi nakikinig. Deklarahan mo, baliktarin mo. Makikinig ka. Makikinig ka. Dinideklara na niya yung asawa niya, oh. Deklarahan mo, lalaki ka na may takot sa Diyos. Amen. Kaya yung mga babae, asawang babae dyan, pag natutulog yung asawa niyo, ganun din yun na. Pero ang pag-declare daw mahina. Magiging mabait ka. Bibilan mo ako ng ano. Hallelujah. Number 3, know and believe that nothing is too difficult for God to do. May mahirap ba sa Diyos? Hindi ka ba kayang pagalingin ng Panginoon? God can do miracles, can perform supernatural things. Naranasan na po natin iyan. Ilang beses na nating nararanasan yan. Kayang gawin ng Diyos. Kahit nga yung may sakit, may cancer na, kayang pagalingin ng Diyos. At all glory to God. Si Brother Bubut nakauwi na po. Palakpakan natin ng Diyos sa kabila ng napakatinding pinagdaanan po. Biruin mo, 25 hours na inoperahan doon sa operating room. Ang tagal po doon, isang araw, mahigit, bibihira yung ganun. Pero, grabe, buhay na buhay, malakas. Amen? Walang imposible sa Diyos. Sabi ko nga si Mami V, yung mama po namin, nung siya inoperahan sa ulo, ang sabi na sa kanya, may ilang ano ka lang na mabubuhay or mabubuhay ka man, lantay gulay ka na lang. Pag sinabi ng mga doktor yun, di ba po? Parang ano ka na rin, baldado, ganun. Di rin tatagal yung buhay. Pero alam niyo po, hanggang ngayon, buhay na buhay si Mami V. Hindi na daw tutubo yung buhok. Ngayon, nagkukulay pa ng buhok yun. Ilang taon ako noon? Parang ano lang po ako noon? 5 years old ba si Sir Angie? Mga 6 years old? Mga ganun lang po ako noon. Ngayon, 18 years old na ako. Hindi, na-realize ko, magpo-40 na rin pala ako. Ilang ano lang. May kape ka. Kahit makabenting kape ka dyan. Pero alam niyo po, ang dami na nagsabi sa kanya, see you in heaven, sis. Kasi ready ng lahat eh. Pati siya parang ano eh. Pero alam niyo po, nagpe-pray daw siya eh. Kahit na parang, ano siya, parang dead yung kanyang body, pero yung tenga niya, naririnig niya lahat, aware siya, yung mga pinag-uusapan, ano siya, tawag doon yung pag coma siya. Pero yung kanyang tenga, naririnig niya. Naririnig niya yung kanyang paligid, naririnig niya yung mga pinag-usapan, ganun. Pati yung mga nangyari, naririnig, aware siya, pipray siya. Sabi sa kanya, hindi na siya tatagal eh. Hindi na tatagal. Pero ilang years na po, naabutan pa niya at hanggang ngayon, yung mga apo niya. Kapatid, walang imposible sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, walang imposible sa Panginoon. Amen! God is good! Hallelujah! Sabi sa Jeremiah 32:27, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Walang mahirap sa Lord. Walang hindi kayang gawin ng Diyos. Kahit anong klase at uri ng sakit, pinagbayaran niya ng Lord. Pera lang kailangan mo, kaya kang pagpalain ng Diyos. Kagalingan kailangan mo, kaya kang pagpalain ng Lord. Jeremiah 33:3, basahin po natin, 1, 2, 3, 4. Call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know.
Kailangan lang tayong tumawag sa Diyos. Kaya lang marami ngayon, iba na ang tinatawag. Pag walang pera, iba na ang tinatawag. Uso pa ba yun? Meron pa rin ba nun? Ayun na, credit card. Sabi lang, call to me. Whether we are going through a dangerous situation. Sino dito, taas ang kamay, nakaranas ka niyan? Dangerous yung sitwasyon ng pamilya mo, ng buhay nyo. Yung parang ano na, alam mo yun? Kakatakot na sobra, yung hindi mo na alam yung pagdidesisyonan mo. Yung parang, Lord, hindi na. Parang kung hindi na namin kayang ito, isurrender na namin to sa iyo. Sabi mga dangerous situation, know that nothing is too hard for God to do. Amen? Walang mahirap sa Diyos. Walang hindi kayang gawin ng Panginoon. Especially when we cry out to Him in prayer with a sincere heart. Hallelujah. Number 4. Naalala ko lang si Brother Bubot siya na lang mga magkikwento ng mga nangyari sa kanya, ginawa ng Lord na himala sa kanya. Number 4, sabi po dito, keep your hearts pure and sincere at all times in thought and action. Kailangan maging pure ang ating puso, thoughts and action. Mga kilos natin. Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. There is nothing impure in God's domain. Tama po ba? Only incorruption or immorality can exist in heaven. Righteousness ang nasa kalangitan. Walang madumi sa Diyos. However, the earth is filled with corruption. Tama po ba? Hindi lamang sa literal na corruption, pati sa spiritual. Romans 8:21-23, basahin po natin, 1, 2, 3, fire. Because the creation itself also will be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation groans and labors with birth pangs together until now. Not only that, but we also who have the first fruit of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, eagerly waiting for the adoption, the redemption of our body. In the current society that we live right now, keeping a pure heart in words and deeds is a challenge indeed. Tama po ba? Medyo challenge, o hindi nga medyo, talagang challenge po. Yung ikaw ay mamuhay dito sa mundong ito ng pure, ng malinis. Kaya maraming Kristiyano nakikipag-compromise. Minsan ka lang naman. Minsan lang naman to, tara na. Minsan lang naman sige na. Madalas yan nangyayari sa mga trabaho, opisina. Wala naman yung asawa mo. Wala naman yung asawa mo Tayo-tayo lang. Naku po! Mag-iingat ka. Pag hindi na tama, lumayo ka na. Pag hindi na tama, nakikita mo sa barkada mo, kaibigan mo, nako kapatid, wag mo na ipilit yung sarili mo dyan. Madalas sinasabi po namin sa mga anak namin, okay lang na unti lang kaibigan mo. Kesa pipilitin yung sarili nyo at gagayahin mo kung ano yung mga ginagawang hindi tama. Kung ikaw ay may kabataang anak, okay lang, encourage mo anak mo, huwag kang matakot anak kung wala kang gaanong kaibigan. Kesa makikisama ka sa mga, alam mo nang hindi tama mga ginagawa. Makirali ka, makigulo, makiano. Kapatid, pipiliin mo, sinasamahan mo.
Pipiliin natin, sinasamahan natin. Pag ang bukang bibig, puro mga bad words. At pinipilit at lagi mong kasama yan, dadating ang time, ganun ka na din. Okay lang, kung galit sila sa'yo, okay lang. Kung unti lang yung iyong mga close friends. Be the light and the salt of this world. Amen? Sabi, hindi daw madali. Challenge! Yung dito sa mundong to, mamuhay ng may katuwiran. But we need to be constantly vigilant in our thinking and doing. Tindigan po natin kung ano tama sa paningin ng Lord. Tindigan natin kung ano yung pinapagawa ng Lord sa bawat sa atin. And last, number 5, put on. Sabi mo nga, put on. Ano yung dapat meron tayo? Kasi sabi dito sa last part ng number 4, challenge. Maging righteous, challenge to keep pure sa mundong ito. Yung mga salita, maging action, challenge. Pero sabi, be vigilant. Kaya, ano dapat mong gawin? Number 5, put on. Sabi mo nga ulit, put on. Romans 13:12-14. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, fire. The night is far spent, the day is at hand. Therefore, let us cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. Kapatid, ano daw yung isusuot mo? Sabi, put on the armor of light. Sabi mo, armor of light. Sabi, put on the armor of light. Alisin mo daw yung works of darkness. Alisin mo yung mga hindi tama. Drunkenness. Alisin yung lust. Pandadaya, panlilinlang, kainggitan. Alisin daw po iyan. Ang ilagay natin na isuot natin, armor of light. Sabi mo nga, I declare armor of light. Deklarahan mo yung sarili mo, I declare armor of light. 1 Corinthians 15, sabi ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. Glorious body. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan. Ano daw po? Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang katagumpayan. Victory upon victory. In Galatians 3:27, for as many of you were baptized into Christ, have put on Christ. Sabihin nga po natin, put on Christ. Kanina sinasabi, put on the armor of light. Amen. Ngayon, sinasabi in Galatians, yung armor of light na yon from kanino? Kay Christ, sa ating Panginoong Yesus. Kaya sinasabi, put on Christ. Amen. In Colossians 3:10, and have put on the new man. Tignan mo nga yung katabi mo. Yan. Tignan mo lang siya, may nagbago ba sa kanya? Oh, how naman? Anong tingin mo? May nagbago ba sa kanya? Mas pumogi, mas gumanda? Sabi, put on the new man, who is renewed in knowledge according to the image of Him who created Him. Dapat na nakikita na po sa atin, bago na. Amen. Bagong tao. Bagong pagkatao na binago ng Diyos. Ephesians 4:24 pa. And that you put on a new man which was created according to God in true righteousness and holiness. Ano pa? Ephesians 6:11. Put on the whole armor of God. Sabi, medyo challenge. Yung ikaw ay tumindig sa tama, yung ikaw ay maging pure, pamumuhay mo, maging tama,
righteous. Ito sinasabi ng Lord, put on a new man. Put on the armor of light. Put on Christ. Put on the whole armor of Christ. That you may be able to stand against the wiles of the devil. Ang dami pong atake ng kaaway. Pero sinasabi dito ng Lord, kapatid, para matutunan at makaya mo mag-stand against the enemy, put on the whole armor of Christ. Amen? Walang sundalo yung sasabihin mo, nakasando, nakashort, pang basketball, at lalaban sa gera. Kahit nga sa mga CAT, di ba merong tama pong uniform? Merong may mga tinuturuan na. Ka pala, nag-CAT ka pala, pero tinuturuan na yung may combat shoes, may tama. Ano pangalan po, elementary? Ano ba yung mga tawag? Scout? Yung mga Boy Scout, Cub Scout. Di ba? Pag kasi sila Israel, ganyan, pag Friday. Sa inyo rin ba Friday? Pag Friday, mga nakaganon yung mga bata, kahit mga babae. Mahabang medyas. So, tinuturuan na may tamang clothes or wear para doon. Tama. Bata pa lang, ang ganda po ng design na ganon. Elementary, makikita mo na may suot sila. Pag nakasuot yun, meron pang panunumpa. Ay, hindi pala ganito. Manunumpa pa yun. O, pag naman, CAT naman. Di ba po? May mga itinuturo ng mga formation. Ay, si Pastor Jones, mga sila, officer. May rifle na. Maririnig ko na lang yung dati sa Makati. Chak, 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 chak. Ang mga naggagan. Chak, chak, chak. Pero alam mo, in the spirit, meron din po tayo. Dahil merong kilos ang kaaway ngayon. May matinding atake ang kaaway ngayon. That's why sabi ng Lord, put on. Ikaw magsusuot niyan, kapatid. Ikaw pipili niyan, magsuot niyan. Amen. Breastplate of righteousness. Helmet of salvation. Pag wala kang helmet, parang may napanood ako. Nasa gera sila. Di baba na sila ng kanilang ship. Susugod sila. Inalis yung helmet. May sniper, hindi niya alam. Tama. As in, pag alis niyang gano'n, gano'n kahalaga ang helmet. Pag nagmomotor ka, hindi pwedeng walang helmet. Pastora, pwede po ba kaldero na lang muna pag... Hindi pwedeng walang helmet. Delikado. At may tamang helmet para po sa mga nagmomotor. Sabi nga, maigi na yung bumili kang mahal. Protection mo naman iyan. Tama ba? Yung minsan, tinitest nila, yung boom, ginagano nila. Kasi protection mo yan. Amen. Even the whole armor of God. Hallelujah. Ito po ang karakter ng new man. Basahin natin last. Colossians 3:12 to 15. 1 to 3, fire. Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering, bearing in one another, forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. But above all these things, put on love, which is the bond of perfection, and let the peace of God rule in your heart, to which also you were called in one body, and be thankful. Sabi, higit sa lahat, put on love, pag-ibig. Amen. Kasi alam mo, sa dami ng commandments ng Lord, pag wala ang pag-ibig mo sa Diyos at pag-ibig ng Lord sa iyo, hindi mo magagawa ng tama. Magfi-fail tayo. Kaya sabi ng Lord, ibinigay sa atin, the greatest commandment. Ano po iyon? Love the Lord your God. That's the greatest commandment
Na dapat yun yung suot-suot natin. Sabi, put on love. Yan yung karakter daw po ng bagong tao. Marunong magpatawad. Amen? Sabi kung ang Panginoon pinatawad, ikaw din magpatawad. Kung ikaw ay pinatawad ng Diyos, tayo rin magpatawad. Sabi, but above all these things, put on love, which is bond for perfection. Tayo po tayong lahat. Thank you po, Lord. There is so much more than God wants us to consider in this point time, kapatid. There is a lot of preparation and changing on our part. Dalawang bagay, mag-prepare tayo at hayaan natin, baguhin tayo ng Lord. Amen? Hallelujah. Consider seriously what is coming to the earth when Jesus Christ reigns during the millennium. Malapit na eh. Tandaan po natin, kasama tayo sa gagamitin ng Lord na magre-reign. Lord, naniniwala po kami sa inyong salita, sa inyong mga pangako, Panginoon. Naniniwala po kami na meron po kayong purpose sa bawat isa sa amin, O Lord God. Naniniwala po kami, O Diyos, na sa kabila ng mga challenge sa mundong ito, sa paligid namin, Lord, titindigan po namin yung katuwiran sa mundong ito. We will be the light and the salt of this world, O Lord God. Use us mightily, Lord. We speak and declare for the anointing, fresh anointing sa bawat isa sa amin. We will put on the armor of light. We will put on Christ in our lives, O Lord. We will put on the whole armor of Christ sa bawat isa sa amin. And we will put on love, Lord, sa bawat isa sa amin, Panginoon. We allow you, Lord, na punuin patuloy yung puso namin ng pag-ibig mo, Diyos. And we speak and declare fear of the Lord sa bawat isa sa amin, O Lord God. Fear of the Lord. In the name of Jesus. Prepare us, O Lord God. Magkaroon po kami ng puso to walk into eternity. Gamitin niyo pong bawat isa sa amin to advance your kingdom. Thank you, Lord.